paano ka nagdarasal? Mabiyayang araw ng Huwebes, mga kapanalig. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul. Tayo na po't magnilay ng mabuting balita ngayon. Dumating si Jesus sa Jericho at pag-alis niya roon kasama ng kanyang mga alagad at ng marami pang tao, may isang bulag na pulubi na nakaupo sa tabi ng daan. Si Bartimeo, na anak ni Timeo. Nang marinig niya na si Jesus na taga Nazaret ang dumaraan, nagsimula siyang sumigaw. Kaawaan mo ako, Jesus! Anak ni David! Pinagsabihan siyang tumahimik ng mga tao, pero lalo lamang niyang nilakasan ang kanyang sigaw. Panginoon! Anak ni David! Maawa ka sa akin! Huminto naman si Jesus at sinabi, Tawagin niyo siya. Lakasan mo ang iyong loob at tumindig ka. Tinatawag ka nga niya. Inihagis nito ang kanyang balabal at paluksong lumapit kay Jesus. Kinausap ito ni Jesus at sinabing, Ano ang gusto mong gawin ko? Ginoo, makakita sana ako. Sige, ang iyong pananalig ang nagligtas sa iyo. Agad siyang nakakita at sumunod siya kay Jesus sa daan. Itinalaga ni Papa Francisco ang taong ito na taon ng panalangin bilang paghahanda sa dakilang jubileo sa 2025. Paano ba dapat manalangin? Isang napakagandang halimbawa ng panalangin ang Ebanghelyo ngayon. Hindi lamang sumigaw si Bartimeo upang humingi ng tulong kay Kristo nang may matibay na pananampalataya. Aktibo rin niya siyang hinanap sa pamamagitan ng pagbangon at paglapit sa Kanya. Matyaga at patuloy siyang tumawag kay Jesus na kinilala niya bilang Mesiyas, kahit na pinigilan siya ng iba. At buong tiwala niyang sinabi kay Kristo na gusto niyang makakita. Dininig naman siya ng Panginoon at nagsimulang makakita si Bartimeo. Natanggap rin niya ang dakilang biyayang makita ang mukha ni Kristo. Kay Bartimeo, matututunan natin ang mga katangian ng panalangin. Una, ito ay simple at mapagkumbaba. Kinikilala ang kahinaan at kakulangan at idinudulog ito sa Panginoon nang walang maraming palabok na salita. Ikalawa, may matibay itong pananampalataya. Ikatlo, punong-puno ito ng pag-asa na nag-udyo kay Bartimeo upang bumangon at lumapit kay Jesus. Ikaapat, paulit-ulit at matyaga niyang sinambit ang kanyang pagsusumamo kahit na pinigilan siya ng iba. Para kay Santa Teresita ng Lisieux, ang panalangin ay silakbo ng puso. Ito'y isang simpleng tingin sa langit, isang sigaw ng pagkilala at ng pag-ibig na yumayakap ng pagsubok man o kagalakan. Kapanalig, dasal tayo ha! Mga kapanalig, support our Paulines mission. Subscribe, like, and follow Paulines on our social media accounts. Help us continue our ministry and send your donations through our donations channels. Send us your prayers and intentions and be assured na kasama po kayo sa aming panalangin sa araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose ng Daughters of St. Paul na nagpapasalamat at nagpapaalala ng sinabi ni Mother Teresa ng Calcutta. If you ever feel distressed during the day, call upon Our Lady. Just say, Mary, Mother of Jesus, please be a mother to me now.